Nagsisimula ang chapter na mahimbing na natutulog si Garen sa kuweba ni Sejan sa 99 na palapag, walang kamuwang-muwang sa mga alalahanin ng mundo. Humihinga siya ng malalaking bula ng sipon habang malakas na humihilik. Lumalaki ang mga bula at sumasabog kapag umabot na sa hangganan nito, ngunit hindi ito issue para kay Garen, na nakagagawa ng mga bago sa bawat paghinga niya. Habang natutulog siya ng napakakyut sa ibabaw ng bunton ng mga dahon ng sibuyas, ang nagbabantang kamay ni Sejan ay lumapit at hinawakan ang kanyang tiyan upang gisingin siya. Natarante si Garen sa pagkagulat na iyon, at nang tanungin siya ni Sejan kung maayos ba ang kanyang tulog, hindi man lang siya makaisip ng isasagot. Tumayo siyang muli at tinanong si Sejan, ano ang problema, at nasaan si Theo. Sinabi ni Sejan sa kanya na umalis si Theo patungo sa ibang palapag habang siya ay natutulog, at nagulat si Garen dahil hindi niya akalaing iiwan siya ng mga ito. Nagsimula siyang magpanik at pagpawisan kung ano ang gagawin ngayon, ngunit sinabi ni Sejan na kailangan niya ang kanyang tulong. Tinanong niya si Garen kung maaari siyang gawan ng pabor, at agad na sumang-ayon ang hari ng mga Polaka. Sinabi niya na nagsisilbi siya kay Theo, at si Theo naman ay nagsisilbi kay Sejan, na siyang itim na dragon, kaya tatanggapin niya ang anumang utos na ibibigay nito. Buong seryosong sinabi ni Sejan na kailangan nilang maghanda para sa darating na Blue Moon. Ipinaliwanag ni Sejan kung paanong ang kapistahan ng masaganang ani ay natapos ng maayos nang walang anumang insidente. Ang mga abong kuneho ay gumawa pa nga ng patungan para sa dambuhalang altar na carrot, at ang kunhong karpintero ay mukhang napakapagmataas sa kanyang gawa. Sinabi ni Sejan kay Garen na ang mga Minotaur ay bumalik na sa waypoint upang bantayan ito, at maging ang pangkat ng mga mangangalakal na Rokan ay nag-impake na ng kanilang mga gamit at umalis patungo sa Golden Tower. Gayunpaman, ang Blue Moon na darating sa lalong madaling panahon ay magiging napakahirap harapin. Sinabi ni Sejan kay Garen na sina Eileen, Kaiser ay tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa kalangitan sa ibabaw ng mga sakahan upang hindi sila salakayin ng mga halimaw sa panahon ng Blue Moon. Subalit, simula nang magsimula ang Harvest Festival of Abundance, hindi na niya makontak si Eileen, at maging si Kaiser ay nawawala kasama ang estatwa ng itim na dragon. Sumagot si Garen na marami na siyang nakitang Blue Moon sa kanyang panahon, at tinanong si Sejan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Sinabi ni Sejan na ang panganib ay mula sa mga corrupted ant na naninirahan sa kanlurang kagubatan ng 99 na palapag. Sila ay mga nakakatakot na halimaw na hindi nakakapagsalita, at ang tanging layunin nila ay atakihin ang sakahan at sirain ito. Sinabi ni Sejan na ang ina ni Baby Bear, na siyang tagapagtanggol ng kanlurang kagubatan, ay hinaharangan sila sa abot ng makakaya nito. Ngunit hindi sila kailanman nakakasiguro na hindi kikilos ang mga ant. Natatakot si Sejan na gagamitin ng mga corrupted ant ang Blue Moon upang atakihin silang muli, at tila wala silang magagawa. Naalala niya ang sinabi ng hari ng Minotaur tungkol sa isang napakainit na enerhiya na lumalabas mula sa kanlurang kagubatan, at mas lalo siyang nag-alala dahil maaaring ito ay isang kaaway na hindi pa niya kailanman nakaharap. Sinabi ni Sejan kay Garen na, maaari niyang gamitin ang kanyang talento na wealthy landlord upang italaga ang kanyang mga kaibigan bilang kanyang mga tagapagtanggol, at sila ay tiyak na mas malakas kaysa sa kanya. Kabilang dito sina Theo, Iona, itim na kuneho, at si Pew Pew, ngunit sa kasalukuyan, lahat sila ay wala sa 99 na palapag dahil abala sila kay greed. Idinagdag ni Sejan na mayroon na lamang siyang isang bakanteng puwang para sa tagapagtanggol, at nais niyang gamitin ito sa pinakamalakas na mandirigma sa kanila, na sa pagkakataong ito ay si Garen. Hindi makapaniwala si Garen na siya ang pinakamalakas, ngunit sinabi ni Sejan na nagtitiwala siya rito at umaasa rito upang tulungan ang lahat. Nawalan ng kibo si Garen sandali nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay nagliwanag siya ng matindi upang bumalik sa kanyang orihinal na laki, na ikinagulat ni Flame at ng kanyang mga tagapagtanggol na ant. Sinabi ni Garen kay Sejan na nagpakita ito ng malaking biyaya sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa mga Jewel Frog at sa Novia Swamp, at utang nila rito ang kanilang mga buhay. Buong pagmamalaki niyang idineklara na babayaran niya ang utang na iyon gamit ang kanyang buong lakas, at ikinatuwa ni Sejan na marinig iyon. Habang sina Flame at ang mga tagapagtanggol na ant ay gulat pa rin sa pagbabagong anyo, nagpa siya si Flame na sabihin kay Sejan ang tungkol sa masamang pakiramdam na nararanasan niya.
Tinawag niya ito at sinabing kailangan nilang gumawa ng paraan sa Blue Moon na ito dahil nakakaramdam siya ng kakaiba kamakailan. Sinabi ni Sejong sa kanya na huwag masyadong mag-alala, iniisip na natatakot lang ito na baka sugurin siya ng mga corrupted ent. Sinabi niya rito na kasama nila si Garen, na talagang maaasahan, at sa kapangyarihan ng purification ni Flame ay tiyak na mananalo sila, gayunpaman sinabi ni Flame sa kanya na hindi iyon ang tinutukoy niya. Ibinunyag niya na kanina pa nasusunog at sumasakit ang kanyang mga ugat, at polala ng polala ang sakit. Natigilan si Sejong nang marinig ito, at medyo kinabahan si Flame habang sinasabing ayaw niya sana itong pag-alalahanin pa. Ang kanyang tagapagtanggol na ent ay nalungkot din dito, at pagkatapos ay nagsabi si Flame kay Sejong ng mas nakakabahalang mga bagay. Sinabi niya na kamakailan lamang, nakaramdam siya ng kakaibang paggalaw sa ilalim ng lupa, na tila ba hindi mabilang na mga nilalang ang gumagalaw sa kanya. Nayanig at natakot si Sejong nang marinig yun, at nagsimula siyang mangamba na baka may isa pang halimaw na lumitaw sa 79 na palapag bukod sa mga corrupted ent. Agad na nagcast si Flame ng Flame of Protection kay Sejong ngunit nakiusap pa rin sa kanya na mag-ingat dahil baka makaharap siya ng hindi inaasahang panganib sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay dumating si Baby Bear at tinanong si Sejong kung ano ang plano. Tinitigan ni Sejong ang Flame of Protection sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tiningnan ng inang kuneho na inaaliw ang kanyang mga takot na anak pati na si Batbat. Ang makita sila ay nakatulong kay Sejong na magdesisyon, idineklara niya na hindi niya maaaring hayaang salakayin ng mga nagwawalang halimaw ang kanilang sakahan sa oras na magsimula ang Blue Moon. Nagpasya siyang pumunta muna sa kanlurang kagubatan upang tingnan kung makakakuha sila ng tulong mula sa ina ni Baby Bear at sa kanilang samahan. Sa parehong sandali, ang koponan ni Theo ay nasa malayo sa ilalim ng 99th floor at pinapanood nila ang isang itim na bilog na patungo sa araw upang tuluyan itong takpan. Pinanood iyon ni Pew Pew at sinabing malapit nang magkaroon ng Blue Moon, nag-alala siya kung magiging maayos ba ang 99th floor nang wala silang lahat dito. Sinabi ni Theo na huwag mag-alala dahil si Sejong ang pinakamalakas, isang malinaw na kasinungalingan, ngunit kailangang protektahan ng isang bro ang aura ng kapwa bro sa harap ng mundo. Sinabi ni Theo na kayang hawakan ni Sejong ang lahat ng mag-isa, at maging ang itim na kuneho ay nagpakita na isa ring tunay na kaibigan. Sinabi niya kay Pew Pew na huwag silang mag-alala kay Sejong dahil dapat silang tumuon sa problemang nasa harap nila. At ang problemang iyon ay si Greed, na naninirahan sa Red Ribbon Kingdom, kung nasaan ang koponan ngayon. Nalungkot si Pew Pew nang makita ang kanyang tahanan matapos ang ilang dekada, at pagkatapos ay sinabi ni Elka na ayon sa impormasyong nakuha nila mula kay Mason, ang pinuno ng Wandering Merchant Association, si Zirith ay ginawang bihag ni Greed sa loob ng kastilyo ng hari. Sa wakas ay ipinakita na rin ni Greed ang kanyang tunay na kulay. Humingi siya ng walang limitasyong awtoridad mula sa Wandering Merchant Association bilang kanyang ransom. Nadurog ang puso ni Mason nang marinig ang talamak na banta, at natanto niya na nagkamali siyang pagkatiwalaan ang matako na baboy ramo. Galit na galit ang itim na kuneho kay Greed, at pagkatapos ay sinabi ni Iona na hindi na mapagkatiwalaan ni Mason ang Secret Inspection Bureau matapos matuklasan na ang Deputy Director ay nagtatrabaho rin para kay Greed, kaya naman ipinagkatiwala niya ang misyong ito sa kanyang koponan ng lihim. Idinagdag ni Theo na dapat nilang talunin si Greed at iligtas si Zirith. Samantala, sina Sejong, Baby Bear, at Garen ay nagtungo sa madilim na kanlurang kagubatan. Naglalakad si Baby Bear sa tabi ni Sejong habang malakas na tinatawag ang kanyang ina, sinasabing narito siya upang makita ito. Nagsisimulang kabahan si Sejong ngayon, kahit na napakakumpiyansa niya noong ginawa niya ang desisyong pumunta rito. Inisip niya na kapag nahanap na nila ang ina ni Baby Bear, dapat silang damaykit dito dahil ito ang kanyang teritoryo at siya ang nakakaalam kung paano haharapin ang mga banta rito. Biglang nakarinig sila ng isang malakas at masakit na tili mula sa unahan na agad na nagpaalerto sa lahat. Nakilala ni Baby Bear ang boses ng kanyang ina sa likod ng tili na iyon, at agad na sumugod upang tulungan ito nang hindi na nag-iisip ng iba pa. Nahuli ng isang segundo si Sejong at hinabol siya kasama si Garen na hindi nalalayo sa likuran. Maya-maya pa ay naabutan nila ang inang oso na hinaharangan ang ilang mga kaaway, at sila ay ang parehong pulang mga insekto na nakita natin sa huling video. Habang nagmamadali si Baby Bear na tulungan ang kanyang ina,
napatigil ang mga hakbang ni Sejan nang makita ang dambuhalang mga insekto. Ang una niyang inisip ay sila ay mga pulang balang na nakapasok na maging sa 99th floor, ngunit natanto niya na iba ang hitsura nila, at mas malaki pa kaysa sa mga balang. Ang mga halimaw na ito ay dambuhalang langgam, at kaya nilang maglabas ng enerhiya upang magbuga ng apoy sa kanilang target, na sa pagkakataong ito ay ang ina ni Baby Bear. Pinagtiisan nito ang pag-atake ng apoy sa kung anong paraan, at parehong nagulat sina Sejan at Garen na ang mga langgam ay nakakapagbuga ng apoy. Napaisip siya kung paano nila haharapin ang mga fire ants, habang ang inang oso ay nahihirapang tiisin ang mga apoy. Hindi matiis ni Baby Bear na makitang nasasaktan ang kanyang ina, kaya sumugod siya ng buong bilis. Sinubukan siyang pigilan ng inang oso, sinasabing mapanganib ang mga langgam, ngunit hindi nakinig si Baby Bear. Bumalik siya sa kanyang normal na laki habang sumusugod, at tumalon sa itaas ng kanyang ina, diretso sa mga langgam. Pinanood siya ng lahat habang nakanganga sa pag-aabang, at pagkatapos ay umikot si Baby Bear ng maraming beses sa hangin bago hampasin ang ulo ng isa sa mga langgam gamit ang kanyang tungkod. Dahil sa tindi ng kanyang atake, ang langgam ay naiupi sa lupa, at isang malaking ulap ng alikabok ang lumabas dahil sa impact. Nang matapos si Baby Bear, ang kanyang target ay nagmukhang bahagi ng lumang Tom and Jerry cartoons na parang nagulungan ng bisikleta. Samantala, tumayo si Baby Bear sa harap ng kanyang ina, buong kumpiyansang idinedeklara na protektahan niya ito, at walang nakakaalam kung paano magre-react sa nakitang pag-asal ng munting oso na parang matanda na. Iyan na muna ang para sa video na ito.